morning everyone, welcome back ulit sa aking vlog, no? Ngayon, pag-usapan natin yung mga maling pananaw pagdating sa hyperthyroidism at saka sa hypothyroidism. Bakit nga ba mas lumalala pa or mas nagiging delikado yung kondisyon ng iba nating mga kasamahan na may thyroid problem din? O tara, discuss tayo. Hindi tayo isang espesyalista o doktor. Kagaya nyo rin po ako na may thyroid problem. Tara, umpisa na tayo. Ganito ang nangyayari kasi guys, to. Yung mga kasamahan natin, naiintindihan naman natin na minsan short sa budget o kaya naman natatakot. May mga ganyan talaga, nire-respeto natin yan. So, umpisa natin ng mabilis. Number 1, no, ang gusto kasi nila, shortcut. Gusto nila shortcut agad. Naghahanap agad sila ng mabilisang gamot. Okay, for example, tatanungin nila ako na, Sir RJ, nung na-diagnose ka ng Graves' disease ng hyperthyroid, ikaw ba may iniinom na vitamins or supplements na siyang makakagamot ng iyong hyperthyroid o kaya ng Graves' disease? Ang answer po, wala. Wala pong wala po talagang gamot diyan na walang vitamins na makakapaggamot ng ating kondisyon, no? Wala po yung ganun. Ang sinabi ko nga sa nakaraang video, ang makakagamot lang talaga sa hyper natin ay yung pag-take ng anti-thyroid medication na Topdin o kaya magpa-radioactive tayo, pinakalas yung operation, no? Wala po talagang gamot diyan. Halimbawa, iinom ako ng vitamins na ganito, o okay na yung thyroid ko. Wala pong ganun. O kaya kung may supplements ba akong iniinom o herbal, ang sagot, wala din po. Ito pa, no? Siyempre, naiintindihan naman natin, sino ba namang may ayaw gumaling? Ang gawin kasi natin, no, pag tinanong naman natin kasi sa doktor yan, talagang bibigyan tayo ng medication. But again, kailangan po natin siyang i-take ng tama para ma-manage ang ating kondisyon. Ganon din po sa hypothyroid. Wala rin pong supplements na makakatulong or vitamins para maging normal ang ating thyroid hormones, no? Ang kailangan po ni hypo talaga magte-take tayo ng levothyroxine. Aminin man natin sa hindi, yan po lifetime na nating iti-take. Okay, so ganun po kasimple, ha. Pero kung naghahanap tayo ng vitamins pa rin, ng mga supplements, ng herbal, para tuluyang mawala or gumaling ang ating hyperthyroid, ang ating hypo, o kung Hashimoto's man yan, o kaya Graves' disease, ang answer po, isang mabilis na wala pong vitamins na makakagamot. Okay? Kaya wag po kayong magpapaniwala kung anumang commercial ang inilalabas sa Facebook o sa kung ano-ano mga social media platform. Be safe, be informed. Yung mga maling informasyon po, mga sablay na information na lumalabas ngayon, no, mas pinaniniwalaan natin ng karamihan. Aaminin ko, ako minsan nanood na rin ako noon, pero syempre mas gusto kong maging masigasig dahil health ko ang nakasalalay dito. Ang mangyayari po talaga diyan, maniniwala ka kasi minsan ang nagsasalita parang doktor o kaya parang espesyalista, no? Pero yung pala AI lang, no? Maging mapanuri po tayo, lalo na ngayon sa panahon ng social media, napakagagaling na po nilang gumamit ng mga advanced technology o kaya yung mga tinatawag na artificial intelligence na mga application, no? So, sobrang dami na ngayon yan. But again, mas maganda maniwala pa rin tayo sa ating mga butihing doktor. So, maniniwala ka ba sa akin? Ako, ginagawa ko to bilang isang pasyente, no? Pero hindi ko sinasabi na makinig kayo sa akin. Kasi, pagkakaiba pa rin tayo ng kondisyon, no? Ako, ginagawa ko to bilang isang kampanya or campaign kontra sa mga maling impormasyon, no? Sa mga kumakalat na yan. Wag rin po kayong maniniwala na sa sinasabi nila, acidic daw tayo, kaya tayo naging hyper at saka naging hypo. Mali po yun. Wala pa ring research na lumalabas pagdating sa mga ganong bagay. Okay? Kung ikaw nagkaroon ng hyperthyroidism, ng hypothyroidism dahil sa autoimmune, hindi mo kasalanan yun. Kasalanan po yun ng katawan natin, ha?
Ganun po yun. Kaya kailangan ma-address po ng tama para ma-manage po ng maayos ang ating kondisyon sa thyroid. Or else, kung maniniwala tayo sa mga maling information, ang mangyayari sa atin, mas lalo po tayong lalala. Kaya hanggat maaari, doon po tayo sa tamang information. Akala ng marami nating kasamahan, nakakagamot ang pagkain. Totoo ba na kayang gamutin ng pagkain ang autoimmune disease like Graves' disease and Hashimoto's disease? Ang sagot, hindi po. Well, nakakatulong siya, maliit na percentage lang. Halimbawa, hyper ka, wag kang kakain ng gulay, ng isda, ng mga seafoods. Well, may tulong siya, oo, para hindi ma-aggravate lalo yung kondisyon natin. Pero hindi porket kumakain ka na ng cabbage, ng kamote, ng patatas, magagamot na ang ating Graves' disease. Hindi po. Nakakatulong po siya ang tamang diet para sa ganon, sa management yun, hindi siya para gamutin or matanggal ang Graves' disease. Okay? Ganon po kasimple ha. Pero wala pong pagkain. Pagdating naman sa hypo, kung tatanungin nyo, kumain lang ba ako ng seafoods? Okay na ako? Pwede ko na bang stop yung metimasol? Ang answer, hindi rin po. Okay? So, ganun lang po kasimple ha. Wala pong pagkain na makakagamot nun. Okay? Nakakatulong siguro, yes. Pero hindi po siya po pwedeng makagamot or siyang maging remedyo mismo sa ating kondisyon na hyperthyroid or hypothyroid. Paano naman yung hereditary daw or nasa lahi yung pagkakaroon ng autoimmune disease like Graves' disease and Hashimoto's? Well, yes, malaking factor talaga yun, kasi ako, yung kakambal ko autoimmune din, yung pinsan ko, yung tiyahing ko, tapos yung mother ko may bukol din sa thyroid. Well, malaking factor po talaga yun. Kasi umaandar po siya sa ating genes, kumbaga mana-mana, ika nga, naipasa. But again, kung sakaling magkakaroon tayo nun or tatamaan tayo, better po pumunta po tayo sa doktor, sa espesyalista, hindi natin siya po pwedeng hulaan or hindi tayo po pwedeng mag-self-medicate din. Ito pa yung isang pamatay, ang sabi nila, yung mga herbal daw nakakatanggal ng ng hyper or hypo. Uminom lang daw ako ng pinakulo ang ganito, pinakulo ang ganyan. Inirerespeto naman natin yun, yung mga ganong pananaw. Pero again, wala pa rin pong mga research or ebidensya na nakapagpagaling ng Graves' disease or Hashimoto's disease, yung paglalaga ng mga balat ng kahoy, makadinikdik na ganito, wala pa rin po. So, if I were you, better kumonsulta po tayo sa ating mga espesyalista at sa mga butihing doktor, kasi baka mas lalong lumala lang po ang kondisyon natin kung tayo ay manghuhula or magse-self-medicate. Hindi po nakakatulong yun. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood at saka happy weekend po. Maglalangoy na muna kami. Ang ganda ng panahon ngayon, maaraw, So, saktong-sakto. God bless everyone. Thank you.